Meron ho kasi mga nagme-message sa akin na meron na raw naging pahayag si Secretary Congressman Mike Defensor, si Chavit Singson, si Manong Chavit, at essentially, hindi ko nabuo yung konteksto eh. They are explaining yung kanilang walang kinalaman at wala naman talagang katotohanan. Ako naman mga kababayan, I have nothing to explain. I have nothing to deny and there's nothing to admit. Why? Wala naman ho talagang basihan yung naglabas ng listahan. No? So it has been my nature na hindi pumatol at maging mapagpatol sa mga chismis. Alam naman natin meron na ho kasing naglabas niyan. Tama rin si Manong Chavit, may nagpadala na rin sa akin. I do not know the name of the guy and wala ho kung plano siyang kilalanin o even idemanda. Bakit? For me, he is a non-entity and for me, his issue is a non-issue. Chismis nga ho yung pagiging kasama doon sa listahan ng destabilizers. Yun po ang ating usapin ngayong hapon. Corruption is destabilization. Alam mo ninyo, maging pribadong kumpanya, maging homeowners association, maging PTA, yung Parents Teachers Association, lalo na kung gobyerno, kung bansa, kung may issue ng korupsyon na hinaharap ang sino mang liderato, ulitin ko whether ito'y barangay council, whether ito'y homeowners association, whether ito ay Parents Teachers Association, whether ito ay samahan ng ating mga mahal na Jeepney Operators and Drivers Association o yung Tricycle Operators Drivers Association. Kahit na ano pang grouping, pagka merong seryosong usapin at issue ng korupsyon, absolutely, that will destabilize yung liderato ng namumuno. That will destabilize yung confidence ng kanyang mga kasama na kapwa niya namumuno o di kaya yung kanyang pinamumunuan. Ano ho ba ang issue sa ating bansa ngayon? Hindi ba corruption? Alright mga kababayan, finally sumagot na po itong si Attorney Vic Rodriguez dito nga po sa issue ng destabilization daw, no, na kasama po yung kanyang pangalan nga dito sa kumakalat na listahan ng mga tao o individual daw na may plano na i-destabilize ang gobyerno. So samantalang itong naging live ni Attorney Vic Rodriguez ay pinabulaanan niya po ang lahat ng mga ito at tinawag niya po isang malaking issue. Sa aking opinion mga kababayan, itong nangyayaring massive corruption sa ating bansa, ito yung posibleng magdulot talaga ng destabilization. Bakit kanyo? No? Una dito, syempre, kawalan ng tiwala ng mamamayan. Kagaya ngayon, nangyayari na po ito mga kababayan, no? Marami na po ang mamamayang Pilipino ang mulat at gising sa katotohanan. No? At ang kawalan ng tiwala ng mamamayan sa ating mga leader o sa liderato, kapag ito ay bumaba, o kumbaga nawala yung ating tiwala, no, sa mga opisyal at mismong sistema ng pamahalaan, dahil dito maaaring magkaroon ng kabilaang protesta, kaguluhan o panawagan na pababain ang mga leader. So ito na nga po yung nangyayari mga kababayan, no, na iba't ibang mga organisasyon, mga grupo ang gustong pababain ang ating Pangulo, no, na nananawagan na mag-resign. Kasi nga nararamdaman nila mga kababayan na walang magandang idinudulot itong pamumuno, no, sa ating bansa. Majority po ng Filipino ang umaayaw na sa nangyayari, lalo na yung mga investor mga kababayan, yung mga nasa business sectors and also yung mga nasa laylayan ng lipunan. Talagang sila yung pinaka naapektuhan dito. Although lahat naman talaga, walang pinipili, walang sinisino, lahat tayo ay apektado. At kitang-kita naman ngayon mga kababayan na mahina po yung ekonomiya. Ito yung pangalawa, no? Kapag ang pondo ng gobyerno ay nauuwi sa bulsa ng iilan, humihina ang mga serbisyong pampubliko tulad sa edukasyon, kalusugan, at ito na, infrastructure.
infrastruktura. O ayan na po yung issue ng flood control mga kababayan, no? Dahil dito bumabagsak ang ekonomiya at nawawalan po ng trabaho at tumataas ang kahirapan at nagiging dahilan ito, no, ng social unrest o kaguluhan. So alam naman natin 'yan, batid naman natin 'yan mga kababayan, no, na hindi man na ipapabalita ng ganun kabulgar sa mga mainstream media, itong social media, talagang Diyos ko dito talaga nagsusulputan yung mga ikinagugulat ng ating mamamayan, no? At kasama na din po dito yung pangatlo, yung political na alitan. So nagiging madalas yung bangayan ng mga partido sa loob ng gobyerno, lalo na kung may iskandalo o yung ito nga yung mga na-expose, no, ng korupsyon. So pwede magresulta po ito ng pagbagsak talaga ng administrasyon o sa pag-aaway ng mga institusyon. So posible po talagang mangyari yan mga kababayan, lalo ngayon na wala pong napapanagot, no? Ilang days, almost 100 days na ang nakalipas, pero wala pa rin pong nakukulong at napapanagot dito po sa massive corruption dito po sa flood control project, no? Kaya nakakalungkot mga kababayan. Kaya ang panawagan ng ating mga kababayan ay Marcos resign. So wala namang masama dito mga kababayan, kasi syempre bilang isang Filipino, may freedom of expression tayo na i-express yung ating pagiging kawalan. Kumbaga itong term dito, yung parang wala kang tiwala o wala ka ng kumpiyansa sa pamumuno ng isang leader. Kasi obviously mga kababayan, hindi naman nagsisinungaling yung mga numero. At nakikita at naririnig na po natin sa mga talagang yung may karanasan sa mga ganitong larangan, kagaya sa economics, 'di ba? Yung pagbagsak ng mga ng Philippine stock, yung PSI natin, yung ang dami mga kababayan na bumaba, tas tumaas yung gastusin, tumaas yung dolyar kontra piso. So alam niyo yun, ito yung mga isa sa mga akala natin wala lang, pero in reality napakalaking problema nito mga kababayan, kasi napapataas nito yung mga basic commodities natin kagaya ng gasolina, bigas, mga petrolyo, mga ganyan. So hindi natin talaga masasabi mga kababayan na itong gagawing kilos protesta or peaceful rally ng ating kapatid na iglesia at ng iba pang mga organisasyon o religious group, ay hindi natin pwedeng sabihin na isa tong way ng destabilization, kasi dito pa lang sa corruption pa lang mga kababayan, talagang dito mo na makikita yung tunay na magpapahina talaga sa kapangyarihan o sa kumpiyansa ba ng ating mga kababayan sa pamumuno ng isang leader, no? Kaya hindi na kinakailangan mga kababayan na i-mention pa itong mga tao na to at gawing issue, no? Samantalang sila kasi very vocal po sila mga kababayan sa kanilang mga nais ipahatid sa ating mga mamamayan. Kagaya ni Manong Chavit na nananawagan talaga siya, no? Pero sa kanyang pananawagan, hindi naman po siya kumbaga nanghihikayat na manggulo. Kumbaga gawing peaceful ang gagawing pagtitipon o pagpoprotesta. At ito naman pong ginagawa ni Attorney Vic Rodriguez na pagla-live sa kanyang Facebook page ay isang malaking tulong po, no, sa ating mamamayan, lalo na sa mga ordinaryong mamamayan, lalo sa kabataan, upang maging malawak po yung pagdidiskurso, no, sa pambansang issue. So napakalaking bagay mga kababayan na itong ginagawa ni Attorney Vic Rodriguez ay mas ini-enlighten niya po yung ating mga kababayan, tayo mismo, ako, na maunawaan yung mga usaping pambansa na ganito na pala yung sitwasyon, no? Mas nilalapit niya yung puso ng gobyerno sa mga tao, no? Alam niyo yun, parang
mararamdaman mo sa ginagawa ni Attorney Vic Rodriguez na kabahagi talaga tayo dito po sa problema, dito po sa kung anong nangyayari sa ating bansa. So para sa akin mga kababayan, itong korupsyon po talaga ang isa sa pinakamalaking sanhi kung bakit nawawalan po ng tiwala ang mamamayan sa ating mga leader, no, o sa mga opisyal sa gobyerno or institusyon. Dahil nga po wala pong napapanagot, walang transparency, walang accountability, kaya ganito po yung nangyayari. Ito po yung resulta. Kasi kung hindi naman ramdam ng mamamayang Pilipino yung nangyayaring kaguluhan sa ating bansa at maayos naman yung pamamalakad ng ating leader, hindi naman magkakaroon ng ganitong kabilaang protesta, kilos protesta. No, may kanya-kanya tayong isip mga kababayan, no? At nararamdaman po natin kung ano yung bigat ng epekto ng ginagawang pagnanakaw diyan sa kaban ng bayan. At tayo po yung unang-unang matatamaan diyan. Para sa akin mga kababayan, yung tanging solusyon natin dito ay dapat mapanagot talaga natin yung mga taong nasa likod nitong massive corruption at baguhin yung sistema ng pamahalaan pagdating po sa pagtugon ng mga ganitong issue upang hindi na maulit at pamarisan pa, no. Kailangan natin ng accountability and transparency pagdating po sa paglabas ng budget at kung saan napupunta yan. Kailangan may back check yan kung talagang natapos ba o hindi. So again, maraming salamat mga kababayan at God bless po sa inyong lahat.